Bakit dapat mong ipatrending ang mga babaeng abusado sa dating apps at social media na kung saan po ang instant na takbuhan po nila ng pera at pangangailangan ay ang mga uhaw ng mga lalaki at mga lalaking beta male na simp. Alright? Isang magandang araw na naman, Red Pill community. Welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok podcast. Sa ating po pala tuntunan ng the Red Pill PH. If you like this kind of content, huwag lang mag-alinlangan. Pakipress na yung follow button. Pakibisita kami sa aming Red Pill PH YouTube channel, maging sa aming Facebook, Spotify podcast. Alright? So without any further ado, tara na, umpisahan na. Alright. Habang sinusulyapan po ninyo ng pansin at atensyon ng mga ganitong klaseng mga oportunistang babae, tinuturuan nyo lang po sila na maging modus na babae. Mga babae na oportunista, mga babaeng tamad, abusado, irresponsable. Dapat pong ma-screenshot ang mga ganitong klaseng babae at ma-post sa social media nang sa ganun magtanda. Right? Bakit po? Hindi po naman po sila naghahanap ng relationship. Sila po ay naghahanap ng instant na pera. At ang makakapal na mukha ng mga babae na ito, kahit hindi naman nila kilala yung tao, ginagamit po nila yung kanilang pagkababae para lang utuin ang mga lalaki. Well, isa po itong modus kasi the dating apps is designed to match the woman and man who are members of that apps. Pero kung ganito po, maraming mga ganitong klaseng babaeng hindi na po nahiyan, talagang dangal na ng kanilang pagkatao, tinataya na nila. Hindi na sila marunong mahiya. Dapat po i-screenshot po ninyo yan. Actually po, yan naman po talaga ang dapat sa lahat ng mga oportunistang babaeng sasali sa dating apps, social media, tapos hihingian ng tulong. Isa po itong modus operandi. Alright? Panluloko po ito sa mga lalaki. Kahit sabihin pa po ninyo na hindi naman sa pilitan. Bakit po? Pananamantala po ito Right? Hindi naman po kayo magkakilala. Alright? Bakit mo yan po-providean? Hindi ba sila pwede magtrabaho? Sila ba'y mga lumpo, may kapansanan para hindi na makapagtrabaho? Magtrabaho sila, di ba? Nag-anak-anak sila sa ibang lalaki, tapos hihingian nila ng tulong yung mga ibang hindi naman nila kilalang lalaki. Ano ba namang klaseng dangal ng kababaihan to? Right? Ngayon din naman yung mga walker dyan, yung mga nagbebenta ng laman sa dating apps. Putang inan tong mga tong hindi na nahiyang mga babae na ito. Minsan po baka sila pang magpakalat ng sakit like STDs, alam nyo na po yan, HIV, AIDS, gonorrhea, right, etc. Dapat po niyan, ini-screenshot po ninyo. Pag chinat po kayo na ganyan, matutulungan mo ba ako? Pwede ka ba magpasend ng Gcash? Reply ninyo, ipapatrending kita, ipopost kita sa social media para hindi ka panularan. Ganun, para hindi po lumaganap itong ganito. Huwag po ninyo silang sakyan. Huwag po ninyong bigyan ng pera yung mga yan. Itaas naman po ninyo mga kalalakihan kayo ang inyong respeto at dignidad. Huwag naman po ninyong ibaba ng ganun-ganon na lang na para po kayong uhaw sa babae. Kasi po, wala po kayong mapapala dyan. Gagamitin lang po niyan kayo. Right? Gagamitin lang po niyan kayo para sa kanilang sariling pangailangan. Hindi niyo po yan dapat nire-replyan. Ang counterpunch dyan is ipatrending nyo sila sa social media. Replyan nyo sila na nasa akin ang screenshot ng picture mo, pati ng chat mo, ipopost kita sa social media para hindi ka panularan, putang inakang hindot kang babae ka. Right? Dapat magtrabaho po at magbatat ng buto. Maghanap buhay ang mga ganitong klaseng babae kasi pinasok-pasok nila yan Right? Kung sila ay nabuntis sa mga lalaki, hindi nagsusustento, may batas naman, di ba? Pwede namang habulin yung mga tatay ang sagot ba pinakamadaling paraan, manggancho ka sa social media, sa dating apps? Habulin mo yung tatay ng anak mo. Kasuhan mo kung ayaw magsustento, di ba may batas para dyan? Hindi pa ba napatupad yan?
Kung ayaw magsustento, kagagawan mo na yan kasi nga, choice mo na magpabuntis. Malakas ka na. Tapos ka ng manganak. Wala ka namang kapansanan. Di ka naman bulag. Di ka naman lumpo. Kumpleto naman yung dalawang kamay mo, yung dalawang paa mo. Ano ang dahilan bakit ayaw mong magtrabaho, magbanat ng buto? Bakit mo ginagamit at niloloko itong mga lalaking to? Right? Pag nanakaw yung ginagawa ninyo di ba, pandudukot ng pera yan sa bulsa ng ibang mga tao, yung mga lalaki, pinagpapaguran nila yung mga pera nila. Girls, nagtatrabaho yung mga yan, mahiya kayo. Sasabihin ninyo sa TikTok, ang dami ko napapanood dito mga lalaki, mga ayaw magtrabaho, pero itong mga ginagawa ninyo, nandito kayo sa dating apps, sa social media, nanghihingi kayo ng pera, pasusustento nyo yung mga anak ninyo sa ibang lalaki dito sa mga kawawang lalaki to. Mahiya naman kayo, di ba? Ganito na ba tayo dito? Magtrabaho kayo, magbanat kayo ng buto. Huwag niyong iasa sa huwag niyong gamitin tong mga lalaki na to. Huwag niyong pagsamantalahan yung kanilang pagkauhaw sa babae. Tapos singian niyo sila ng pera. Mahiya naman kayo. Di ba? Sa western countries, wasak na yung dignidad ng babae. Pati ba naman dito, minawasak ninyo, dinudungisan ninyo yung dignidad ng mga kababaihang Pilipina. Nakakahiya kayo. Wala kayong karangalan pag ganyan ginagawa ninyo. Ano na sasabihin dito sa atin ng mga foreigner dito? Diba? Huwag kayong gagawa ng desisyon at mag-aanak, pipili ng mga lalaki, tas pag nabuntis kayo, imbes na habulin nyo para pang sustento yung tunay na ama ng bata. Kung ayaw magsustento, kasuhan ninyo. O ba't hindi nyo makasuhan? Ba't tatakbuhan ninyo yung mga hindi ninyo kilalang mga lalaki na kawawa na uutuin ninyo pasusustento ninyo? Pati mga pangangailangan ninyo doon nyo hihingin sa mga stranger. Ang kakapal ng mga mukha ng mga ganitong babae. Magbanat ka ng buto. Right? Huwag mong iasa. Right? Remember, wala na tayo sa traditional era na kung saan hindi pa pinapayagang magtrabaho ang babae. Right? Magbanat ka ng buto, magtrabaho ka ng marangal para masustentuhan mo yung pangangailangan mo at ng anak mo. Huwag mong iasa doon sa mga kawawang lalaki na sinasamantala ninyo. Nakakahiya. Kakahiya. Alright? Babae pa man din. Alright? At kayong mga lalaki, kayo kasi, makinig naman kasi kayo Huwag niyong pansinin itong mga ganitong klaseng babae. Kasi dadami sa lipunan natin ang mga ganyang babae, oportunista. Ano nang mangyayari sa society natin? Puro ng mga oportunista. Puro mga manggagancho, mananamantala, durobo. Ito ba yung gusto ninyong society? Come on. Going back, brothers, ipatrending po ninyo, i-screenshot nyo, papost ninyo sa social media to para hindi panularan tong mga to. At may reason kayo para gawin to kasi nga panggagancho tong mga to para hindi panularan tong mga to. Right? Eto lang po. Maraming salamat po, brothers, sa maikling pakikinig. Sana po ay napapalakas po namin kayo sa kabila ng mga masasamang impluwensya, right, at brainwashing na inyo pong nararanasan sa ating makabagong teknolohiyang panahon ng social media. Kung nagustuhan mo muli ang ganitong mga napapanahong usapan episode, huwag mag-alinlangan, brothers, na paki-follow naman po kami dito sa TikTok Podcast and The Red Pill PH. Meron din po kami YouTube channel. Iniimbitahan po namin na kayo po ay bumisita sa aming YouTube channel na The Red Pill PH, mag-like at mag-subscribe. Muli, maraming po salamat. Magkita-kita tayo sa susunod na episode ng The Red Pill PH TikTok Podcast. Goodbye guys and peace.